Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Alright mga pare, alam nyo ba, very excited ako ngayon dahil alam ko naman na napanood nyo na, nakita nyo na mga pare na si BP Sara ay nag-announce na natatakbo siya bilang presidente sa 2028. Palakpakan! Sa wakas at mga pare, nangangatog na ang ilang mga kalaban ni BP Sara. Nangangatog na yung mga tumarantado sa ating Vice President na magiging presidente sa 2028. Palakpakan na naman ulit. Anak ng putang ina nyo kasi. Ay, pasensya na po talagang hindi natin maiwasang magmura dahil sa mga nangyayari sa bayan natin. Pero pipilitin po natin sa mga nagsasabi dyan na bawasan ng pagmumura. Pasensya na, ganito talaga yung salita natin eh. Kanal talaga tayo eh. Pero babawasan po natin yan. Nababasa ko yung mga comment nyo dyan, tsaka yung mga tawa, pinipilit natin bawasan kahit papaano. Pero yan, eto na nga at napakasaya ng buong bayan. At napansin nyo mga pare, nung nag-announce o yung nag-post tayo ng mga picture ni BP Sara na tatakbo na sa 2028, ang daming trolls na umaatake ngayon. Hindi nyo ba napansin? Ang daming trolls na umaatake, hindi lang sa page ko, pati na doon sa mga page ng ilan na mga kasama nating banateros. Talagang doble na sila ngayon, doble atake na sila. Naku po ay siguro na na sila, special meeting, biglaan yung pag-a-announce ni BP Sara. Ayun na po, tiyang ina, natarantay yung mga gago. Walang pasabi si BP Sara eh. Talagang biglaan lang to, kaya ayan na. Umpisa na ng tunay na laban. Yes! At isa pang balita natin mga pare, si Sir Jack Argota ay pumunta na po dyan sa NBI at naayos niya na yung dapat niyang ipapaliwanag. At yung ibang mga media dyan, News 5, tsaka yung mga ibang medyang mga animal, tanginan nyo naman. Ha? Mga demonyo eh. Nagpapakalat na nagsorry daw si Sir Jack, na umamin daw si Sir Jack na mali yung ginawa niya. Oo, mali. Pero putyang ina, hindi naman ganun yung pagkakasabi. At isa pa, meron pang isa doon. For engagement lang daw, kaya niya daw pinost yun. Wala naman sinasabi Sir Jack ng ganun mga demonyo talaga. Ang ina, halatang halata kayo, mga tarantado kayo. Oh, di ba? Halatang halata yung mga yan. Pero anyway mga pare, bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Kung may time pa kayo, pwede kayong at kung meron kayong mga para suportahan itong channel natin, pwede kayong mag-subscribe o mag-join dito sa ating YouTube channel. Pwede kayong mag-join dyan, mayroon dyang pipindutin nyo lang na join para magtuloy-tuloy ang ating mga malulupit na content. At anyway, dun naman sa ating Facebook page, pwede kayong mag-subscribe. Ayan, meron lang yung mga kaukulang bayad every month. Pero yan yung makakatulong sa ating channel. Okay, palakpakan po tayo mga pare. Walang sapilitan po ito ha. Kung gusto nyo lang, kung ayaw nyo, wag. Kung share lang at like, okay na po sa atin yun. Okay, umpisahan muna natin dito mga pare sa sa balitang ito. Actually, hindi to balita eh. Ito ay picture ng dalawang mga magnanakaw di umano sa ating bansa. Ayan putang ina, before and after. Yung nasa taas, ang tataba pa, di ba? Ang tataba. Bibigyan ko kayo ng mga 10 segundo mga pare para tignan tong larawan na to, okay? Bigyan ko kayong 10 segundo. Sige. Anong unang-una nyo napansin mga pare? Ako ang una kong napansin, maluwag na yung mga damit nila, no? Kasi
Dati hanggang nasasakalpan sa liig yung mga polo nila, yung mga barong nila. Ngayon, medyo si Bongbong Marcos naman itinanggal. Pero itong si Romualdez maluwag na oh. Kita nyo mga pare, yan ang kapalit ng pag gumagawa ka ng katarantaduhan dito sa ating bayan. Kasi ilang kaluluwa yung ginago mo. Ilang tao, ilang soul. Yun. Naiintindihan nyo ko, ilang kaluluwa, ilang Pilipino, ilang mga naghihirap sa ating bansa ang tinarantado nyo at ninakawan nyo di umano. Putang ina, syempre, babalik sa inyo yan. May balik yan. At eto na nga, putang ina, kitang-kita natin sa itsura ng mga ito na parang puta bumabalik na sa kanila yung mga kahayupan na pinagagawa nila sa ating bayan. Yung kahayupan na ginawa nila sa mga Pilipino, di ba? Kitang-kita nyo naman. Alam nyo mga pare, pumayat din naman si Pangulong Duterte noon, di ba? Sa loob ng 6 years. Pero yung pagpayat niya noon ay unti-unti. Kumbaga dahil sa katandaan, sa stress, unti-unti. Pero itong dalawan to, putang ina, biglang bagsak yung katawan. Diba? Ang galing. Ano ba to? Ano ba to yung ginagaano ni Boss D? Yung bakers? Naka-bakers ba itong dalawan to? Kasi ang bilis pumayat eh. Wala pang... Kailan man na pag-usapan yung flood control, wala pang 6 na buwan yata yan. Bigla na nagpayatan tong... Biglang bagsak talaga. Tsaka yung pagpayat nila, hindi nag-workout, hindi nag-diet. Yung payat nila, puta payat ng stress yan. Yung itsurang yan. Oh, 'di ba? Kaya putang ina kasi mga pare, iba yung balik sa inyo. Iba yung balik pag putang ina mga Pilipino ng buong Pilipinas na ang ginagago ninyo. Hindi yan nakakatuwa. Ayan na binabawian na kayo. 'Di ba? Alam mo yung ganito ni Bongbong Marcos nakaganon na 3 years pa lang yan. Nung 3 years si Pangulong Duterte, malakas pa yun. Mas matanda pa si Pangulong Duterte dito kay Marcos. Pero putang ina, tignan mo itsura. Mukha ng Si Romualdez, mukha ng bading, oh. Okay, muna yung natin. Pero bago tayo pumunta dyan, syempre, unya. Maya tayo pupunta dyan kay BP Sara. Pag-usapan muna natin tong kay Senator Robin, yung mga gusto niya mangyari. At ang mga kabataan kasi ngayon may hina na daw. Wala, hindi ko nalagay yung isang picture eh. Hindi ko nalagay yung isang video na yung isang bata, si Angelo ba yun, pangalan nun, yung sunog na ayaw sa ROTC dahil daw hindi naman nadidisiplina yung mga bata noon na nag-ROTC. Tarantado ka ba? Utang ina mo, ikaw nga hindi ka pa nag-ROTC, sunog ka na eh. Kulay niya sunog na sunog. Nakita nyo ba yung bata na yon, yung mataba? Na tangina mo yung ROTC talagang ka diyan, kailangan yan sa may kami noon C80 na kami noon, naabutan namin C80. So talagang disiplina 'yun. Hindi ka po pwedeng tsaka kahit yung classmate mo na mahina pag ginawang platoon leader 'yun, putya yayariin kayo noon. Yung binubuli nyo na classmate nyo, binubuli nyo yung classmate nyo na pero pag ginawang platoon leader yun, ay yari kayo talaga. Tsangay na nyo, hindi nyo na ako mabubuli ngayon. Pumalag kayo, yari kayo sa akin. Wala kayong grade. Yun yung disiplina ng ROTC dati, yung CC80 na sa amin eh. So, tangina yung mga batan to, ang hihina. Kaya nga kung ang gusto ni BP Sara noon at si Senator Robin na ibalik yung ROTC para yung mga kabataan ngayon na didisiplina o na sa mga physical activities. Tangina ang hihina yung mga nagpapakamatay, di ba? Hindi naman natin hindi naman natin ginagawang katatawanan yan. Pero dati naman walang ganyan. Walang dati. Walang ganyan. Dugoan ka na nga dito di ba? Pag nagkapukpukan, nagkabatuhan kayo, mga kalaro nyo. Siyempre, hindi naman sinasadya, laro yun. Uuwi ka ng bahay, dugoan ka dito. Ang concern lang ng nanay mo, wag kang mabobo, gaganunin lang yung baba mo. Okay lang yan, malayo naman sa bituka pero nasa ulo Ang concern lang ng nanay mo, wag kang mabobo, kaya gaganunin ka lang okay lang yan, ka doon ng yelo. Bugasan mo lang yan, okay na yan. Basta wag ka lang mabobo. Anak ng putya. Ngayon, konting sugat, konting masabihan mo lang ng tanga nag-iiyak-iyak na sa Facebook. Mapagalitan mo lang, hindi ako mahal ng mundong to. Sana hindi na lang kayo yung magulang. Putang ina mo. Kung naabutan nyo yung panahon namin, putyang ina, gulpi sarado talaga. Di ka marunong mag-multiplication, putya, 1 dosenang hanger ang yayariin sa'yo. Swerte mo kung yung hanger plastic, alam nyo yung mga hanger na may balot ng goma, tas bakal yung loob, putya, pag yun ang nahampas sa'yo, talagang yung damage 100% Talagang
Maano ka pipilipit talaga yung katawan mo dun, yun pa. Ako nga putang ina, tinali ako ng lolo't lola ko nakataas ang kamay, nakahubad pa bakit nagrebelde ba ako? Nagpakamatay ba ako? Hindi naman ako nagpakamatay Hindi kasi yun, hindi na ako pumasok ng grade 1. Ayoko na pumasok. Ayaw mo pumasok sige gulpi ka. Basta mahihina ka, grade 1 pa ako nun matang-bata pa ako nun pero hindi ako nagtanim ng mahihina kayo Waligo kang ilog, pupukpukin ka ng tabo sa ulo mo. Tas gaganunin mo lang para hindi ka mabobo. Tama nga itong sinasabi ni Senator Robin. Panoorin natin to mga pare. Humingi na ng paumanhin si Senador Robin Padilla matapos ang kontrobersyal niyang pahayag kamakailan tungkol sa depresyon. Sa kabila niyan, dumepensa pa rin ang kanyang kampo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Misunderstood o hindi lang naiintindihan. Yan ang pagtatanggol ni Atty. Philip Horado, ang Chief of Staff ni Senador Robin Padilla. Kasunod ito ng kontrobersyal na pahayag ng senador kaugnay ng depresyon at pagiging weak o mahina ng mga Weak naman kabataan talaga. ngayon. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Oo, hindi namin alam yun. Late ko lang nalaman, may word pala na depression. Ano yun? Ano yung depression? Yung pala yung pag na pagsusulo ka lang. Nagsi-self-pity. Self-pity ang alam namin, hindi depression. Sa amin walang depress. Pucha, pag inasar ka, bawi ka kinabukasan. Ganun sa amin, pag natalo ka ngayon sa sa laro nyo, bukas bumawi ka, yari ka sa akin bukas. Babawi ako sa'yo. Yun naman ang iiyak. Iyak siya. Tsaka yung iyak sa amin, putya, konti lang yun. Pag umuwi ka ng bahay nang umiiyak ka, ipapagalitan ka pa naman. Ang kulit mo kasi. Hindi naman sa medyo sa magulang din kasi yan Sa magulang din Dahil nga siguro, dahil yung mga naranasan natin nung kabataan tayo na, alam mo na pinapalo, ginugulpi, walang pambili ng mga laruan. So, yung mga anak natin ngayon, ini-spoiled natin, which is hindi naman masama yun, pero nagiging mali dahil hindi na natin pinaparanas ng mga naranasan natin. Hindi ganun. Dapat kahit papano, iparanas mo pa rin na yung paghihirap para makuha tong bagay na to, kailangan mo mahirapan. Pag mali na yung ginagawa mo, papaluin kita. 'Di ba? Ganun Hindi naman sinabi na gulpihin mo yung kagaya ng paggugulpi sa ng panahon ng Kailangan idisiplina mo rin. 'Di ba? Ididisiplina mo rin, hindi lang hahayaan mo na okay lang 'yan. Kasi ayokong maranasan niya yung mga naranasan ko noon. Paglaki niyan, weak yan, kagaya niya ni Bongbong Marcos. Hindi, ganun paglaki niyan, walang alam niyan sa sa diskarte sa buhay. Kaya nga maalam tayo sa diskarte natin Kaya kahit hindi tayo matalino, pero madiskarte tayo sa buhay 'di ba? Aanahin mo yung talino kung wala kang diskarte. Yun yung sinasabi natin. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-aral o huwag mag-aral yung mga kabataan, hayaan nyo na lang, diskarte na lang. Hindi yun. Kailangan lahat ng bagay, haluan mo ng diskarte. Doon tayo natututo. Doon pumapasok. Kaya nga yung mga kabataan ngayon, iyakin na lang. Kung tamakanti mo lang ng konti, Facebook, sumbong sa magulang, iyak. Yun ang problema. Yun yung sinasabi ni Senator Robin, na weak kayo. So, hindi lang dahil dun sa mga kabataan, yung pinagsasabihan niya, o yung sinasabi niya, para din yan doon sa mga magulang. Okay? Sabi ni Atty. Horado, bilang nakatrabaho niya si Padilla ng mahabang panahon na, madalas daw na hindi nangingimi ang senador na pag-usapan ng mga isyu para sa iba ay tabu o pinagbabawal sa kultura, hindi popular o delikado para sa usaping politikal. So, okay nga May yan mga pagkakataon pa niya na may pahayag siyang taliwas sa kanyang paninindigang politikal o sa kanyang partido o hindi sang-ayon sa sentimiento ng publiko. Magugulitang noong 19th Congress, umani rin ng batikos ang isinusulong niyang federalism, ang kanyang pagsuporta sa medical cannabis, diborsyo at maibaba sa 10 taong gulang ang maaring patawan ng criminal liability. At ngayon ay ang pagtatakda ng edad na 16 pababa na hindi maaring makagamit ng social media. Inihalimbawa niya ang mga bansang Australia, France, Italy, Malaysia at ilang mga Scandinavian nation.
Ito mga bansa na ito, mayayaman na bansa ito, ang mga progresibo. Ang iba dyan, leaning left pa. Ibig sabihin, alam niyo naman, pag sinabi Alam mo, gusto ko yung ibaba yung 10 taon yung sa krimen sa mga kabataan. Okay sa akin yun. Yung medical cannabis, ewan ko I'm not ano dyan, hindi ako familiar dyan. Pero kung sa medical, walang problema. Pero kung makakabili ka lang dyan sa tindahan ng ikaw lang o yung over the counter, ay ayoko nun, hindi pwede yun. Putang ina, daming slow down, downers ang mangyayari. Tapos etong sa cellphone, sa mga kabataan, 16, okay sa akin yan. Kasi alam nyo, kaya nagkakaroon ng krimen, kaya na pababa ng pababa yung mga krimen kasi may mga nakikita sila o nakikita nila sa kanilang mga cellphone habang sila ay bata pa. So, inaakala ng mga bata, syempre hindi pa develop ang mga utak niyan. Akala nila okay lang yun. Syempre hindi naman yan nababantayan ng magulang 24/7. Yung ibang mga magulang ay busy sa trabaho. So, palagay ko okay sa akin yan sa cellphone. leaning left, mga rights. Mahilig sila sa rights. Child rights, human rights. Sabihin nyo ng anong rights. Pero sila mismo, sa mga bansang yan, naniniwala sila na dapat magkaroon ng disiplina. Kailangan magkaroon ng batas. Kailangan magkaroon ng tinatawag nating regulation sa paggamit ng mga bata ng social media. Handa naman daw ang senador makipagtalastasan sa anumang issue. Pero magugulit ang tila na irita siya sa issue ng pagpo-post sa social media ng kanyang ibinigay na pinansyal na tulong sa mga nasulugan sa Bungaw, Tawi, kamakailan. Binabash ka dun sa pinost mo daw na yung amount. Pinapalitan nyo. De, yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, ipinamigay na, yung... O parang gayahin mo. O baka may pera ka, di pamigay mo, padala mo doon. Anong problema? Sa issue ng kanyang pahayag kaugnay ng depresyon, humingi na siya ng sorry sa mga nasaktan niya. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Mag-follow Alam nyo naman kasi mainit yung ulo niyang panahon na yan. Di pa siya nakakapagkape, nag-away sila ni Mariel. Baka may ibang instance dyan, di ba? Pero, pati ba naman kasi yung kasimple yun, it's parang pag-advertise na, putangina kung sinong gustong tumulong, pwede naman kayong tumulong. Parang, ginagawa din natin, di ba? To encourage dun sa mga tao na pwede kang tumulong kahit maliit o pwede kang tumulong kung meron kang kakayahan na tumulong. Yun lang yun. Hindi naman dahil pag pe-flex ng tulong, hindi lang yun dahil dun. Diba? Ganon, maraming mga poverty porn pero putya yung ginagawa niya ni Senator Robin, matagal niya nang ginagawa yan at hindi siya nagpo-post ng ganyan noon. Diba? Ano pa nga yan eh? Kung hindi ako nagkakamali, 10 million ang dinonate niyan dati. 5 million for relief, tapos 5 million for rehabilitation doon sa nangyaring gera dyan sa Marawi. Kung hindi po ako nagkakamali, I'm not, nakalimutan ko na kung tama ba. Kasi ko rin yan, kinontent ko rin yan. Anyway, so yan yung pahayag ni Senator Robin na gusto niya yan. Gusto niya yung mga bagay na pwede naman Pwede ka namang pwede namang gawin natin yun mga bagay na tanggalin mo na yung mga ibaba natin yung pwedeng kasuhan na mga kabataan, 'di ba? Gawin nating 10 years old. Tapos yung pagse-cellphone o kung hindi man 16 siguro pagdating ng mga 13 yan. 13. Kasi yan yung teens 13. So, pwede na siguro kahit 13. Tsaka na sila pwedeng mag-cellphone. At nasa disiplina pa rin at nasa magulang pa rin yan kung paano nila papayagan yan. Kung paano nila i-implement yan sa bahay. Nasa magulang lahat yan. Kaya mahirap na usapin to pero depende talaga sa magulang Anyway, puntahan natin to mga pare. Ito yung pahayag ni BP Sara, yung press conference niya kanina. Ito. I may not have been born just to chase happiness. Mhm. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other.
Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ng aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. So, yan mga pare, meron ding si Auntie Claire dyan na hindi naman daw si BP Sara ang dahilan kung bakit nanalo itong si Bongbong Marcos. Excuse me. Pero pinaliwanag ko na po yan sa inyo. Pinaliwanag ko na yan sa video ko nung isang araw, I think, na mas mataas yung boto ni BP Sara kaysa kay Bongbong Marcos. 'Di ba? 32 million. Doon pa lang sa pagtaas ng boto ng ni BP Sara na 32 million ang bumoto sa kanya at 31 million naman kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin, merong mga Pilipino na kagaya namin na hindi binoto si Bongbong Marcos. Kaya naging 31. Na binoto namin si Vice President kaya pumalo ng 32 million. Doon pa lang hatak na. Tsaka isipin nyo, pare, tumakbo si Bongbong Marcos 2016 ng Vice President, di ba? Hindi niya nga napanalo yung sarili niya laban kay Lenny na hindi naman kilala noon, di ba? Na hindi popular kumpara sa kanya na ang tatay niya pa nga naging presidente, hindi niya nga naipanalo dun eh. Tapos magmamalaki pa ang administrasyong to na sasabihin ni Claire Castro na hindi naman si BP Sara ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Putang ina ninyo. Kayo nga yung awit ng awit di ba? Kayo yung ligaw ng ligaw diyan kay BP Sara na araw-araw niyong pinupuntahan para lang pumayag na maging vice presidente mo. Tapos sasabihin nyo hindi nanalo si Bongbong Marcos dahil kay BP Sara. Hindi si BP Sara ang kung bakit nanalo si Bongbong Marcos. Mga gago kayo, 'di ba? Tarantado talaga kayo. At eto nga si BP Sara humihingi ng paumanhin dahil naipanalo o nanalo si Bongbong Marcos dahil sa kanya at sinuportahan niya. 'Di ba? Sinamahan niya bilang sa unity team nga. Aminado naman siya diyan. Kaya nga eto nagsusorry siya sa atin. Patawad kung hanggang ngayon marami pa ring Pilipino ang sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. Yun. Pinapatawad ka na namin, Vice President Sara Duterte. Actually, nung una, eto nga mga pare, nung nalaman niya yung mga ganyang katiwalian, talagang umalis na siya sa gabinete ni Marcos di ba? Hindi na siya nagstay doon. Na pinakita niya kagad, puta ayoko ng ganito. Alis na ako dito, kayo na lang yan. Doon pa lang sa pag niya, inatake na siya. Pucha, umalis na, dapat katuraw pa natin to. Ayaw niya nung ginagawa natin, yayariin tayo niyan. At eto, alam mo Madam BP Sara kung papanood mo man to, hindi, malamang hindi. Ay hindi, kung umabot man sa kanya, di swerte. Alam mo Madam BP Sara, okay na kami, naman kami. Kaya naman namin.
pa, pero bawi po tayo dito sa susunod, sa 2028. Bawi tayo. Kayo lang ang nakikita naming pag-asa na magbabago ng bayan nating Pilipinas. Na sinira, inayos na ni Pangulong Duterte, pinaganda na ni Pangulong Duterte noon na sinira lang nito ni Bongbong Marcos. Putang ina, di ba? Ako si BP Sara, anak ako ni PRRD. Inayos nung tatay ko tas gagaguhin mo. Puta, mababad trip din ako eh. Ang ina nito, inayos na nung tatay ko yan eh. Tas tinarantado mo, ay yari ka sa akin. Hindi naman gano'n, hindi naman. Mababad trip ka rin di ba? Ayos ng tatay ko yan tapos sisirain mo. Hayop ka, adik ka. Parang ganun lang naman. Parang ganun lang naman. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Kasi alam nyo mga pare, medyo mabigat to sa kanya eh. Siya yung nakikita o siya na lang yung parang yung mga Pilipino dahil malapit nga ito si BP Sara sa masa, nakikita nyo yung mga tao na nahihirapan na parang, madam, takbo ka na. Ikaw lang nakikita namin pag-asa, wala nang iba. Kasi baka iba na naman yung makaupo dyan, kawawa naman po kami. Hindi lang kami ang kawawa. Kaya nga sinasabi niya dito, hindi lang natatakot ako doon sa mga anak natin, sa mga susunod na henerasyon. Kung sila na naman ang uupo. Diba? Kaya nasasabi niya yan. Yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin nakakasalamuhan ni BP Sara, ganun lagi yung daing. Na madam, ikaw na yung magtumakbong 2028. Ikaw na lang yung pag-asa namin. Ikaw na lang yung nakikita naming magbabago ng Pilipinas ulit. Na sinira na naman nitong ni Bongbong Marcos. Ako talaga, no? May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Uy. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran nga maanad na ta sa sayop nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. Baka daw natatakot siya na baka daw dumating ang araw na ito lang sa pagkakaintindi ko lang mga pare medyo nakakaintindi man tayong Bisaya pero konti-konti lang. Natatakot daw siya na baka dumating ang araw na wala na tayong makitang Pilipinas para sa ating mga anak. Hindi ko sure kung yun pero yun ang pagkakaintindi ko. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, Ayan na, kakilabot. ibalik natin ang tapang at malasakit Yes. para sa Diyos, sa bayan, at Pilipinas kung para mahal. sa bawat pamilyang Pilipino. Goosebumps, pare. Goosebumps. Ako si Sara Ayan na. Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yes! Nakakilabot, no? Diba? Iba magsalita talaga mga Duterte. Talaga, ewan ko. Si Bongbong Marcos pag nagsalita, tatawanan mo. Diba? Ulitin natin mga pare. Ako, si BP Sara Duterte. Ito na. Iaalay niya daw yung kanyang buhay para sa sa ating bayan. Kaya nag-declare na siya ng ganito. At para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, Yan na. tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Yes. Ay, siyempre. Yes. Thank you, BP Sara. Ay, suporta tayo dyan, Banateros. Alam nyo naman yan, Duterte tayo. Alam nyo, nakaka-excite itong mga mangyayari. Ano kayo ang gagawin ng mga tarantadong kalaban o yung mga kupal na umaatake dito kay BP Sara? Kasi hindi pa nga nag-a-announce si BP Sara, mga pare, ng, alam mo na, yung pagka-presidente, hindi pa siya nagsasabi. Sabi niya, ayoko. Hindi pa ako ready dyan. So, hindi pa siya nag-a-announce doon. Pucha, todo na yung atake sa kanya. Kung ano-ano, impeachment,
Ano ba yan? Yung Mary Grace Piatos, yung confidential funds, kung ano-ano, basta lahat na lang, lahat. Pati yung kabit daw siya, tanginan, parang gago. 'Di ba? Yun. So, wala pa siyang sinasabi na tatakbo siya bilang presidente. Todo-todo na yung atake. Excuse me. Maangat yung ano ko Sinda. Ano pa kaya ngayon, abangan natin yung mangyayari na nagsabi na siya ng tatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028. 'Di ba? Anong masasabi ng ilang mga kalaban niya? At meron na kagad, syempre. Meron na kagad mga pare na umatake. Talagang pagkatapos nyun, yari na tayo. Tatayo kagad. Sino yan? Sino yung mga yan, paring RJ? Sino ba yung mga yan? Ha? Sino natin? Tingnan nga natin kung sino yan. Ito yan mga pare, Yes, Rosalie. Pasok! Hindi ito ang tamang panahon para i-anunsyo Ayan yung na. mga planong pampolitika sa 2028. Sino nagsabi niyan? Yan ang reaksyon lawmakers na Ayun na, yung mga gago. Putang ina, bakit mga pare? Kasi itong mga to, mga komunista to, yung mga makakaliwa to eh. So, si BP Sara, galit yan sa mga NPA, sa mga makakaliwa. Yari kayo ngayon. Puta, kaya magsasalita talagang mga to kasi na sila. Yayariin na kayo kasi walang makakatalo kay BP Sara sa 2028. Sure win yan. Kahit idayain nyo pa ng idayain yan. Pero meron tayong nabalitaan mga pare na parang tatargetin yata si BP Sara na medyo alanganin. Nakakatakot yung mga nangyayari ngayon. Pero sana hindi hayaan ng Panginoon na mangyayari to. Pero putya, etong dalawan to talagang yan ang unang-unang magsasalita niyan. Kasi puta, maubos na yung mga yon. Hindi naman maubos na mamatay, na maubos o mawala na yung mga recruitment na ginagawa nitong mga to. Kasi kawawa yung mga bata eh. Hindi lang yung mga bata ang kawawa, pati yung mga magulang. Biruin mo, pinag-aaral ng magulang yung mga yan para magkaroon na magandang kinabukasan. Tapos i-recruit nyo, dadalhin nyo sa bundok, gagawin yung corn beef. Utang ina, kung ano-anong gagawin nyo, gagahasain nyo, mga demonyo kayo, paghahawakin nyo ng baril, kung ano-ano pa, dudoktrinahan nyo ng mali. Mga gago eh. Diba? Papalabasin nilang masama ang gobyerno, ganito ganyan, wala tulong ang gobyerno. Syempre, mga kabataan, presyang utak sa mga bagay-bagay. Akala nila tama yung pinapakinggan nila dahil mga magagaling din tong mga to. Kaya nga nag-aaral din yung mga yan sa UP eh. Yung iba dyan, profesor. Yung iba dyan, eto, yung mga to. Diba? Recruitment. Aputa, kala mo, lilinis sa mga hayop na to. Mga demonyo talaga yan mga pare kung alam nyo lang. May mga kwento nga puta, pag naririnig ko yung kwento, parang nadidismaya ako na hindi ko malaman, parang gusto kong pagkukutungan tong mga to eh. Kasi puta, pero mo pinag-aral ka ng law, pinag-aral ka sa UP, tapos ang gagawin sa'yo, yung anak mo, pinag-aral mo na maayos sa magandang eskwelahan, ginastusan mo, binibigyan mo ng pera, malalaman mo na lang nawawala, nasa bundok. Merong kwento nga niyan, kinuwento ko sa inyo yan. Tapos nawala na yung anak. 'Di ba? Hinahanap nila, wala na sa nasa bundok na pala. Ngayon, siguro may nagamit ng cellphone. Chinat yung tatay. Papuntahan mo ako sa gantong lugar, huwag kayong aalis hanggat hindi ako dumarating. Siyempre, ang mga magulang, desperado na yan. Doon, kahit walang confirmation na talagang anak nila yon. Pumunta doon. Tapos dumating yung anak nila, China, ang dumi. Ang dumi, ang baho, parang hindi nila ang payat. Tapos laging tulala. Tapos may instance pa, hindi nila tinanong kung ano yung nangyari. Siyempre, baka magpa-flashback. May instance na umiiyak. May instance daw na gusto magpakamatay. Bakit? Tangina kasi, kung ano-ano, minulestya, malamang yun. Diba? Mga demonyo yung mga yan. At ngayon daw, buti, sa awa ng Diyos, meron ng pamilya yung babae. So, okay na. Pero yung experience na yun, putang ina, grabe. Paano kung hindi ka makatakas doon? Ba't pindot ko yun? Paano kung hindi ka makatakas doon, walang ibang paraan? Puta, doon ka na. Gagawin ka ng laruan ng mga demonyo na yan. Kaya tignan nyo, nag-react agad. Gabriela Women's Party List. Kasi alam naman natin, ang mga Duterte, galit yan sa NPA sa mga makakaliwa. Kaya nga nagkaroon ng NTF-ELCAC para puntahan niyang mga yan at pasukuin, bumalik sa gobyerno, bumalik bilang Pilipino. 'Di ba? Marami yan, maraming mga napasuko o napabalik nung panahon ni Pangulong Duterte.
ayaw naman nila ng patayan eh. Nila ng mga ng ano eh ni Pangulong Duterte noon eh. Kaya kinakausap nila. So kinakausap nila, ayan, pinapaliwanag nila na hindi ganito, na hindi ganyan. At least maraming napagbago. Ngayon, tayo na yung panahon ni Bongbong Marcos, ewan ko ano na. Kaya natataranta na tong mga to. Kaya naggigigil na sila, kinangangatog na yung mga yan kasi pag upo ni BP Sara, yari talaga kayo. Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Kasi Matapos Ilago, na yung kukilang i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ngayong Ayan, oh. umaga yung kanyang planong pagtakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Kaya para sa dalawang makabayan lawmakers, may tuturing itong diversion at distraction. Para sa kanila, ang dapat harapin ni Vice President Anong diversion? Paano magiging diversion yan? Hindi, ang diversion, iba yung ginagawa ni Bernardo. Yung ginagawa dyan sa Blue Ribbon. Putang ina. Imbis na sila ang pumunta na doon sa pinakapinuno ng mga demonyong yan, ang tinuturo yung mga senador. Si Jenggoy, si Senator Chi, si Villanueva, sino pa ba? Si Bong Revilla, di ba? Putain ng mga to. Ayun ang diversion. Pag mumukain yung malaking isda, yung mga senador, gago ang puta. Wala namang hawak yan sa mga distrito. ay yung mga matitinding aligasyon ng korupsyon laban sa Vice Presidente dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential Ay, funds nako. nito Puro at iba confidential. pang aligasyon ng impeachable Ayan, si offense. Kupal. Ang makabayan lawmakers ang endorser ng unang impeachment complaint lang sa Vice Lumabas na yung Presidente. Kaya demonyo na yan. naniniwala rin yung dalawang kongresista na dapat maumpisahan na yung impeachment proceedings laban sa Vice President. Ngayon, isa sa mga abangan natin dito sa Kamara mamaya sa plenary session ay kung maire-refer na nga ng plenaryo ng Kamara yung tatlong impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente sa House Justice Committee para maituring na initiated na yung impeachment proceedings laban sa Vice President. Ngayon, parang araw na gago. ito yung ika-apat na session day o ika-apat Hindi ko alam kung paano mangyayari dito mga pare. O pag na-impeach ba ay pag si BP Sara ba ay nag-resign bilang Vice President ng Pilipinas. Tutuloy pa kaya yung impeachment na yan? I don't know kung sino nakakaalam dito, medyo pwede pa kay comment nyo diyan kasi wala akong idea kung pag si BP Sara ba resign bilang Vice President pwede pa ba yun ituloy pa rin yung impeachment? Kasi wala na siya bilang kaya nga ipapa-impeach kasi wala na yung yung tiwala sa ng bayan ng mga Pilipino bilang nakaupo ka diyan. Pero hindi ko maintindihan sa mga tarantado. na calendar day kung sakali mula nang ma-refer yung mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sa Office of the Speaker. At batay sa House Rules, merong 10 session days o 10 calendar days ang Office of the Speaker o ang tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie III para mailagay sa order of business ang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Rosalie Co. Okay na yan. So, yan ang isa pang yung dalawang tanga na yon ang nagkumukontra kagad dyan sa sinabi ni BP Sara na tatakbo nga siya bilang presidente. O sino pa yung kumukontra? Actually, hindi siya kumontra. Nagsabi siya ng good luck. Tignan nyo. Pero pansinin nyo parang nangangatog na dito si Auntie Claire. Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan. At hinihingi na patawaran itong sa Vice Presidente. One more time mga pare. Good luck daw, sabi ni Bongbong Marcos. Pinadaan kay Claire. Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan. At hinihingi na patawaran itong sa Vice Presidente. Parang si Auntie Claire, wala sa wisyo, no? Wala siya sa wisyo ngayon. Kasi putang ina, ikaw din ang umaatake diyan kay BP Sara noon eh. 'Di ba? Lagi niyang dinadarag yan eh. Ang layo ng hindi naman siya yung inaatake, hindi naman siya yung pinasabihan. Putang ina, siya yung sagot ng sagot para kay Marcos. O ina, baka kinakabahan ka na rin te. Putya, matalino yung babae. Alam nyo ba, isa sa sinabi ni ganyan naman ng mga Duterte. Putya, may sari-sarili silang mga diskarte. Pero sinabi ni Hindi ko alam kung pwede ko to ilabas. Nabanggit ni Mayor Baste na iba talaga yung kapatid ko na yan. Ano talaga yan? Matapang talaga yan. Hindi ako. Malayong diskarte namin. Pero yan talaga. Si
yung kapatid ko na yan, matapang talaga yan. Hindi nyo kakayanin yan. Sabi niya, hindi kakayanin yan ng mga demonyong. So, sa description pa lang nung kapatid niya, medyo, alam mo na. Kaya, alam ko, darating at sa mga susunod na araw, mga pare, pupunteriyahin na to. Aatakihin to ng aatakihin. Hindi na kung paano pag-aatake niyan. Pero, umasa kayo na susuportahan natin yan si BP Sara hanggang dulo. Puta ba, natin. Babanatan natin ang babanatan yung umaatake dito. Ano na to, hanggang ano na to, yarian na to. Talagang dikdikan na to kasi nagsabi na siya eh. So, double time na yan, yung mga, lalo na yung mga trolls. Siya double time na yan sa atin. Ako. Pero ang ginagawa ko dyan sa mga trolls, mga pare, inaano ko yan binablock ko para hindi sila makakuha ang sahod. Kasi ang ano daw dyan, may nakapagsabi sa akin, pag nireplyan mo daw yung mga yan, i-screenshot nila, tapos isesend nila dun sa, for example, sa GC nila. Tapos, mas ano daw yon, meron daw yung parang incentive siguro, parang incentives. Kasi pag nireplyan ka daw, mas malaki ang makukuha mo. Utang ina, kumikita pa sa atin yung mga tarantado na yan. Sige. Ay, nakala nyo, block kayo lang sa akin. Pag alam kong trolls ka, puta, block ka. Alam mo naman pag trolls nakalaki yung profile, di ba? Yan lang kasimple yan. Nakalak yung profile. Ano pa ba? Konti yung friends. Diba? Yan lang kasimple yan. Anyway, ito mga pare. Ito yung last balita natin. Daanan lang natin to ng konti. Pag-usapan natin. Kasi, tangina si Bernardo parang nang rape eh. Anong rape parang RJ? Bakit naman rape ang ano? Hindi, parang nang rape. Di umano nang rape. Parang nang rape. Parang ginahasa. Nanggahasa. Ginahasa yung pera ng taong bayan. Panoorin nyo to mga pare. Yusek Bernardo! Yusek Bernardo! Sigit panagutin. Yusek Bernardo! Alam niyo ba mga kasama na ang flood control scandal ay kahalintulad ng isang malalang krimen, isang heinous crime para itong krimen ng rape. Ang si Yusek Nalaglag. Mamaya na yan. Parang nang rape daw si Bernardo. Parang nang rape. At ang ni-rape niya ay... Bernardo, siya ang pumatay sa flood control. Siya ang gumahasa. Siya ang nagwalang hiya. Ngunit ngayon, siya ang ginawang state witness. Isang inosenteng lingkod bayan, si Senator Bong Revilla. Siya ang itinuro ni Yusek Bernardo. Eto kasi mga pare, nagtataka tayo dito. Bakit bandang huli, 'di ba? Amo si Bernardo ng mga nagtuturo sa kanya, sila Alcantara, sino pa ba 'yon? Sila Bryce Hernandez. Siya ang amo niyang mga 'yan. So, ang gagawin para alam mo 'yon, nililigtas nilang itong si Bernardo, lalo na hindi ko alam kasi parang sila ng DOJ, di ba? Nililigtas ngayon itong si Bernardo para hindi maturo yung pinaka-pinuno o yung pinaka-nag-utos sa kanya. 'Di ba? Kasi parang siya na in dead end dito sa mga flood ghost project na 'to kasi ang nangyayari diyan siya yung Yusek, 'di ba? Siya yung Yusek ng diyan sa may sa mga flood control project na yan. Tapos meron siya mga niya, alipores niya, sila Alcantara, sila Bryce, 'di ba? Tapos yung iba pang mga congressman. Nagtataka lang tayo dito, bakit yung mga pinangalanang congressman, yung mga pinangalanan ng Diskaya, hindi pinapatawag dyan sa Senate at hindi tinatanong. Bandang huli, ang bilis Nagtaka nga tayo bakit ang bilis itong ipahuli o ipadampot o bigyan ng warrant itong si Senator Bong Revilla. 'Di ba? Samantalang yung mga pinangalanan, samantalang itong si Bernardo, parang siya na ngayon yung parang sikat. Siya na ngayon yung bida. Siya na ngayon yung malinis. Anak ng putang ina, ang bilyon-bilyon ang ninakaw nitong mga to di umano. Pero putang ina bandang huli, sila pa yung nasa WPP. Sila pa yung state witness. Sila pa yung magsasabi ng katotohanan. Putang ina, kayo yung nagnakaw tapos titistigo kayo dun sa sa ninakaw nyo. Anong kagaguhan yan? Titistigo kayo na hindi kayo yung bida o hindi kayo yung nagnakaw, hindi kayo yung leader. Magtuturo lang kayo ng kung sino-sino at ang napagdiskitahan nga itong sila Senator Jinggoy, si Senator Bong Revilla na inuna na nila dahil easy target kasi hindi naman natin mapapagkaila na nakulong na yan dati. Yan yung sinasabi natin.
nakulong na yan dati pero acquitted. Ibig sabihin hindi napatunayan na meron siyang kasalanan. So acquitted, wala siyang kasalanan, walang kaso. Ngayon, pinapalabas nila, pinapakita nila na nakulong na dati, easy target para pag nakasuhan, pag nasampahan ng kaso, mas maingay. Kasi ay, nakulong na dati yan oh. Ginulit na naman. Ganyan ang style nila. Kaya talagang inuna nila yan si Senator Bong Revilla. Putya na nananahimik yung tao, dinamay nyo. Anong kinalaman ng ng mga senador dyan sa mga distrito? 'Di ba? Ang may kinalaman dyan yung mga congressman. O bakit hindi yun ang una nyong kausapin? Bakit bandang huli itong mga senador? Magtataka ka pa mga pare, ang tinatarget nilang mga senador, yung dikit. O masasabi natin na malapit sa mga Duterte. O, hindi natin mapapagkailayang etong mga Revilla ay malapit sa mga Duterte. Hindi nga pumirma ng impeachment yung pamilyang Revilla eh. 'Di ba? Doon pa lang na naninindigan sila na hindi tama yung ginagawang impeachment kay BP Sara. Naninindigan. Ito may mga paninindigan tong mga Revilla na to. At kita naman natin talagang nanindigan na pumunta si Senator Bong Revilla dyan sa korte nung naglabas na ng warrant of arrest para sa kanya. Hinaharap niya yan. Ang problema lang dito mga pare, baka mamaya dalihin talaga nila to. Kasuhan talaga nila. Igigilty talaga nila to para maipalabas nila na ayan, meron tayong nahuling malaking isda. Na yun yung sinasabi ni Bongbong Marcos, meron tayong ipapakulong. At ganyan din yung sinasabi ni Remulla. Bendalo nga ang nangyayari mga pare. Pa? Ang inang yan. Ayop. Kaya nga sabi ko yung pag-upo lang ni Boying Remulla dyan sa DOJ, putyang nakaduda-duda na bendalo na nga eh. Tapos, sabi nga ni Atty. Guanzon, sa November mag-a-appoint si Bongbong Marcos ng bagong leader dyan sa Supreme Court. So, pagka-appoint, pag magkaano na yun, papalit na ng bago. Putang ina, sabi nga ni Atty. Guanzon, baka applyan mo pa yan. Kasi pwede niya ring applyan yun. Abogado siya di ba? Abogado to si Boying eh. So, pwede siguro. Pero putang ina, bilang delikadesa naman sir, putya, baka applyan mo pa nga yan. Kaduda-duda na nga, sablay na nga yung naging DOJ ka kasi meron kang kaso eh. Dapat malinis ka dyan bago ka pumasok sa DOJ. Putya, nakapasok ka dahil sa kapangyarihan ng Pangulo. Ngayon, puta, baka pati ang pagiging leader dyan sa Supreme Court, kunin mo pa rin, pukin ng ina mo. Paawat ka naman, gago ka. Di ba? Paawat ka naman. Kapal ng mukha nyo magkapatid. Isa pa to, mga pare. Mawala sa landas nila yan. Ito I think, ano ko lang naman, spekulasyon ka lang. Para mawala sa landas nila itong mga Revilla, itong si Senator Bong Revilla. Kasi naririnig natin na baka ito si Senator Bong tumakbo ng gobernur dyan sa Cavite. So pag tumakbo ng gobernur to si Senator Bong Revilla, sure win. Walang kalaban yan. Sino kakalaban dyan? Yung Remulla, yung mga Remulla. Hindi mananalo ang Remulla sa Revilla. Kaya nga nananalo lang ng mga Remulla na yan dahil sa Revilla eh. Umaangkla sa pangalang Revilla eh. Pero kung sila yan at may kalaban yan, di mananalo. Baka nandirinig nilang ng gobernur. At eto pang isa mga pare. Dahil nga hindi sila pumirma sa impeachment ni BP Sara, baka eto, si Senator Bong, natutunog-tunugan din na tatakbo bilang Vice President ni BP ni Sara Duterte. Siya ang tatakbong vice. Kaya ngayon pa lang inaatake na nila para hindi na makagalaw. Nagigets nyo? Ganyan yan. Kaya nga po todo-todo sila dito. Ang bilis nakita nyo? Biglang po boom! Meron na kagad kaso. Boom! Hindi pa nga nakakasagot, meron na kagad Anak ng putya, ang bibilis nyo naman gumalaw pag dating dito kay Senator Bong Revilla. Pero kay Romualdez, tahimik kayo. Kay Saldico, tahimik kayo. Kay Bongbong Marcos, hindi nyo magalaw. Bakit dito meron, sabihin na natin na may immunity pa kayo kasi yan paring RJ. Pero dapat nagsasampa na kayo ng kaso dyan. Pero etong inuna nyo. Bakit yung mga dapat nyong kasuhan na sila Bernardo, Alcantara, yung mga yon, mga tarantadong yun, bakit parang okay sila ngayon? Sila yung nagiging na sila naman yung tinuturo ng mga kasamahan nila, lalong-lalo na yan si Bernardo. Siya ang tinuturo ng mga kasamahan niya na leader. Nagturo lang ng isang senador
O ilang senador, puta, ano na, witness na, bida na, panalo na. Okay na yun, gago, di ba? Napaka-gago ng ano natin ngayon, ng nangyayari sa bansa natin ngayon. Putsang inan to mga to. Diba? Ginagago tayo ng harap-harapan. Kitang-kita na natin yan. Pero wala tayong magawa eh. Pero hindi natin pwedeng hayaan na lang na wag tayong magsalita. Hindi po pwede. Kailangan malaman to ng mga Pilipino na ginagago tayo ng harap-harapan. Kasi may mga naniniwala pa rin. Ay nako, tuloy. Bakit ganun ang nangyari? Tanong at pagtataka ng mamamayan. Kaya tayo nandito. Kasi yon ang nasa isip natin. Dito sa Sandigang Bayan, ang isa sa nagdiritis ay Senator Bong Revilla, kapatid ng abogado ni Yusek Bernardo. Ayan pa yan, isa pa yan. Ang isa sa ating ipinagtataka. Kahit umaasa tayo na merong matas na paglilitis, umaasa tayo na may tunay na hustisya sa ating bansa, hanggat si Senator Bong Hindi, alam nyo kasi mga pare, kung patas ang paglilitis na gagawin nila dito kay Senator Bong, putya makakalaya to. Walang kasalanan eh. Tsaka confident yung kampo ni Senator Bong Revilla na wala kaming ginagawang masama. Walang ginagawa si Senator Bong Revilla na masama. Pinagbibintangan lang. Meron kami mga ebidensya, kaya namin patunayan yan. Ang pinoproblema natin, baka mamaya baluktutin na naman dahil bend the law ang era natin ngayon. So pag binaluktot yan, putya wala silang magagawa kasi ang nasa kapangyarihan si bangag eh. So kayang-kaya nilang laruin at laruin yan para masabi na meron silang ginagawa at mapakulong. 'Di ba? Mabawasan na naman ang mga kaalyado ng mga Duterte. 'Di ba? Ganyan lang kasimple yan mga pare. Inuunti-unti na nila para mapilayan itong si VP Sara. O sinong inaatake nila ngayon, 'di ba? Si Senator Bato. Ngayon naman si Senator Bongo inaatake nila ngayon. 'Di ba? Yung mga yan, nagtatrabaho ng maayos lalo. Si Senator Bongo, nagtatrabaho ng maayos. Wala naman pakialam yan ha. O, trabaho lang ng trabaho, tumutulong sa tao. Ang huli putang ina, gusto pa ipadala sa ICC. Mga gago. Wala kayong mga bayag, puro ICC yung nasa utak nyo. Ilan tong mga to? Revilla ay nakakulong. Patuloy tayong kikilos at mananawagan ng tamang hustisya para kay Senator Bong Revilla. Yusek Bernardo! Yusek Bernardo! O yan naman talaga dapat ang panagutin si Bernardo. Hindi yan dapat naka-under WPP. Hindi po pwede, putang ina, demonyo yan eh. Sila yung nagwaldas-waldas ng kaba ng bayan. Sila uusap-usap dyan. Bandang huli, nagturo nga lang, putang ina, yun na, swerte na. Panalo ka na. Ikaw na yung bida ngayon. Jollibee ka ba? Kaya nga tarantado eh. Nakakagago na tong ginagawa ng natin sa ating bayan eh. But wala namang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte, may due process, di ba? Ngayon wala na. Wala na. Atake na lang pag kalabang ka ng administrasyong to, pag tinitira mo sila, mga balat sibuyas. Putang ina, pag tinamaan, yan, sampa ng kaso, papaimbestigan sa NBI, libel, putang inang yan. Mga balat sibuyas, tang ina nyo, kung ayaw nyong mabatikos, gumawa kayo ng tama, mga tarantado. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like sa ating mga videos. Paring RJ po sa Facebook page, paring RJ TV sa YouTube, paring RJ Banateros sa TikTok account. At ganoon din po mga pare, paki-follow po ang ating mga iba pang social media platform. Social media account. Vox Populi po sa YouTube at sa Facebook. SMNI DZAR 1026 sa YouTube at Banateros 2.0 sa ating Facebook. Maraming salamat mga pare at laban lang. Ito na, sabi na si VP Sara na tatakbo siya sa 2028. Ang kailangan na lang natin ay suporta niya, tulong at wag tayong manahimik sa mga nangyayari sa ating bayan. Asahan nyo ang Banateros mga pare, tuloy-tuloy ang laban at hanggang kahit patahimikin, kahit gipitin ang Banateros, hindi tayo susuko na ipagpatuloy at ipaglaban ang tama. Maraming salamat mga pare, ingat po lahat and God bless you all.